Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iginiit ni President Ferdinand Marcos Jr. na wala ng extension pa para sa December 31, 2023 deadline ng consolidation ng prangkisa ng public utility vehicle operators. Sa isang post sa social media app na X, sinaad ni Marcos na napagdesisyonan ng mga transport officials sa isang meeting na hindi na palalawigin pa ang nalalapit na palugit. Ayon kay PBBM, 70% na ng operators ang committed sa pagbuo ng mga kooperatiba sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Inilabas ni Marcos ang pahayag na ito 2 araw matapos i-anunsyo ng transport group sa pamumuno ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper o operator nationwide o PISTON na magsasagawa sila ng 2 araw na tigil pasada bilang pagkondena sa modernization program. Kaugnay niyan, nanindigan ng PISTON na tuloy pa rin ang kanilang tigil pasada sa December 14. Ayon sa grupo, dahil umano sa pahayag ng Pangulo ay lalong lumakas ang kanilang dahilan para magwelga. Ipinasa ng Senado ang ikatlo at final reading ng isang panukala na naglalayong mabigyan ng mas mabigat na parusa ang mga individual na makikinabang sa agricultural economic sabotage. Una nang idiniin ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-certify ng Senate Bill 2432 para protektahan ang interes ng mga magsasaka at mga isda mula sa mga pang-aabuso ng traders at importers. Layunin ng bill na dagdagan ang bilang ng mga krimen na maaaring makonsidera na economic sabotage, kabilang hoarding, profiteering at cartels ng agricultural at fishery products. Kasama rin sa probisyon ng bill na bigyan ng sentensyang pagkakakulong ng habang buhay at multa na 3 beses sa halaga ng agricultural at fishery products ang mga individual na mapapatunayan na magkakasala. Bibigyan rin ng mandato ang mga otoridad na kumpiskahin ng mga produkto pati na ang properties na ginamit sa krimen tulad ng mga sasakyan, vessels, aircrafts, warehouses at iba pa. Pinabulaanan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na fake news ang kumakalat na post hinggil sa 5,000 pisong Christmas payout sa social media app na TikTok. Sa pahayag ng DSWD kahapon, inabisuhan nito ang publiko na isawalang bahala at huwag i-click ang nakalagay na link para mag-register upang mapabilang sa makakakuha ng nasabing payout sa naturang post. Pagbibigay din nito, required ibigay ang mga dokumento gaya ng identification card sa pagkuha ng assistance o payouts at hindi lamang sa pag-register sa isang link. Hinihikayat naman ng kagawaran na manatiling listo at lagi lamang sumangguni sa kanilang official sites at social media pages sa anumang anunsyo upang hindi mabiktima ng fake news. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.